nagpa-press ko ng bonggang-bongga si Lian Leviste. Kasama niya yung mga barangay captains. So, ang sabi ngayon ni Lian Leviste, si Garjola, si Recto, nakasama ko yan sa isang table. Nagpatulong kayo sa akin para ipanalo si Vilma at saka si Lucky sa Batangas kasama si Garjola. At si Garjola ang nag-fund ng campaign ninyo. Bakit ang daming pera ni Garjola? At bakit niya kayo ifa-fund? Si Leviste talagang out for blood talaga siya. Gusto niya talagang i-dismantle si Ralph Recto at saka si Vilma sa Batangas. Kung mali ang aking impormasyon, narito naman ang ibang mga kinatawan ng Batangas at pwede nilang sagutin ngayong araw na ito ang aking mga pahayag. O pwedeng magpatawag ang Kongreso ng pagdinig. At kung totoo na 1 billion pesos o mahigit pa ang ginastos ni Congressman Garjola para sa mga Recto sa nakaraang kampanya, ang susunod na tanong ay, bakit si Garjola gumastos ng mahigit 1 billion piso para sa mga Recto? Ito ba ay pagkakaibigan lang o may ginagawa ba si Ralph Recto as Cabinet Secretary of the Republic of the Philippines para makapaggastos ng ganito si Garjola? Today, nag-privilege speech si Kong Leviste sa House of Representatives, which is something that he had been trying to complete. Kasi kahapon nag-attempt siya Kasi kinot siya. Pagkatapos today, talagang inilaban ng uncle mo yung pag-privilege speech niya na yun. Ito mga nakakaraang araw, gigil na gigil talaga tong si Leandro Leviste dahil nga 84 na barangay sa Batangas ang supposedly makaka-receive ng ayuda na tig to 200 pesos each ang hindi binigyan ng Kapitolyo. So, ng administrasyon ni Vilma Santos. At ang reason nung nagtanong-tanong tong si Leviste at inusisa kung bakit hindi nabigyan yung mga barangay captain na yon, ang reason ay dahil daw nagtampururot daw si Vilma at hindi siya sinuportahan nung nakaraang eleksyon. Ngayon, nagkaroon ng back and forth between sa kampo ni Ralph Recto, ni Vilma at saka ni Leviste, ganyan-ganyan. And among other things, I would just like to go back as far as nung kaka-elect lang ni Leandro Leviste bilang congressman. Kasi nung kaka-elect lang ni Leviste, di ba ang eksena ni Leviste na parang binabribe siya? Nag-start si Leviste na mag-imbestiga ng mga flood control projects doon sa kanyang distrito. In which, nagpa-interview siya, tapos tiningnan niya, parang yung bakal-bakal na nilalagay doon na supposedly 10 meters pala, pagkatapos yung nakita nila doon, 2 meters lang. Pinuri pa siya ni Senator Ping Lacson that time na wow, tinanggihan niya yung bribe. Ganon. Tapos may mga ganong etchos. Actually, nung time na yon, hindi ako sold kay Leviste noon Pagkatapos, di ba, parang itong si Leviste, hindi pa makapagtagalog ng dire-diretso, di ba? I kind of felt na, si helicopter. Performative. Oo, parang performative. Parang eksena to ng mamshi niya. Di ba? Parang ganun yung dating na, yun talaga yung impression ko na parang, ay nako, eksena to ng momshi niya, ganyan-ganyan. Yung mga ganyan para magmukhang hero si Lian. May isa pa yun yung momshi niya, binanatan niya yung Dolomite Beach, tapos pagkatapos dinala niya yung momshi niya sa Dolomite Beach. And Dolomite Beach. Diba? That's the context. After yan nung parang mga investigation nung ginagawa niya sa flood control. But anyway, what happened, after nung mag-imbestiga siya ng flood control doon sa in the course of his investigation, in fairness dito kay Leviste, I started really listening to what he's doing. Nung, di ba may eksena siya na pumunta siya kay Cabral, tapos sumulat siya sa lahat ng mga concerned agency, kumuha siya ng records, kumuha siya ng mga papel, and things like that. Hanggang sa meron nga siya mga nakuhang mga dokumento, at yun nga yung mga tinatawag na Cabral Files. So yung Cabral Files, nakalagay doon kung kani-kanino yung mga project attributable na legislator. Let us just go back to this Cabral Files Bakit yung Cabral Files ay very, very controversial? Kasi it's a DPWH file na kung saan yung bawat mga projects ng DPWH ay may katambal na congressman, may katambal na kongresista or senador. So that is why controversial yung Cabral Files na yun. Kasi it will put a direct link doon sa mga kongresista at doon sa mga DPWH projects. And it will pave way doon sa pag-impute ng liability doon sa mga nawawalang mga projects at ano exactly ang role ng mga legislator doon, bakit sa kanila imputable ang project na yun. Ano nangyari kay Cabral? Namatay. Nawala si Cabral, namatay, nabura sa mundo, 'di ba? So
after nun, si Kong Leviste, salita siya ng salita tungkol doon. Kasi yung supposedly na district engineer na nag-attempt na suhulan siya, kinasuhan niya yun eventually ng bribery. Pagkatapos, base sa mga news, parang sinasabi ni Leviste na, hindi naman talaga ikaw yung sabihin mo, sino na lang ang boss mo, ganyan-ganyan. Sino ang boss mo? Sino nagpapunta sa'yo? Kineso-kineso. Pero merong mga hunch tong si Leviste. At ang feeling nga ni Leviste, yun ay si Garjola. Si Garjola ay contractor and at the same time, kongresista ng CWS. CWS party list, oo. Construction Worker Solidarity Party List. Yun yung party list ni Garjola. So yun yung nangyari nun, yung bribery nun. Ngayon, ang Uncle mo Lian, talak ng talak dahil nga dun sa nangyaring girian doon sa 200,000 per barangay na hindi na ibigay. At tinatalakan siya ng bonggang-bongga nito nila Recto, nila Vilman, para, baliw ka naman brat ka, ganyan-ganyan. Baliw ka, bata ka, bratinela ka. Pero yung mga retort ni press back ni Lian, sige, kung nagsisinungaling ako dito, di mag-imbestiga tayo sa Kongreso. Maglabasan tayo doon. Pagkatas, nagpa-press ko ng bonggang-bongga si Lian Leviste. Kasama niya yung mga barangay captains. Ganyan. Pagkatapos, nagsalita si Lian Leviste sa plenary. So, ang sabi ngayon ni Lian Leviste, si Garjola, si Recto, nakasama ko yan sa isang table. Nagpatulong kayo sa akin para ipanalo si Vilma at saka si Lucky sa Batangas. Kasama si Garjola. At si Garjola ang nag-fund ng campaign ninyo. Bakit ang daming pera ni Garjola? At bakit niya kayo ifa-fund? At yung partnership ni Garjola at saka ni Ralph Recto ay merong malalim na kinembot. Kasi bakit magkakaroon ng sangkaterbang project si Garjola kung wala siyang kapit na malakas sa kusina? Yun yung mga eksena ni Leandro Leviste kanina. Hindi na sinabi ni Leandro Leviste kung ano-ano yung mga projects ni Garjola doon sa yung mga nakuhang mga nakuhang projects ni Garjola. Pero sinasabi ni Leviste, merong 1 billion na project na nabigay kay Garjola. Naalala ko, meron siyang interview noon kay Karen Davila na kung saan inisa-isa niya yung project ni Garjola at nanginginig siya sa galit kay Garjola. Ayun. Si Leviste talagang out for blood talaga siya. Gusto niya talagang i-dismantle si Ralph Recto at saka si Vilma sa Batangas. Diyos me, talagang very, very yung mga post ni Leviste, talaga Garjola, Leviste, Recto. Panay ganun yung post niya. Well, if Leviste wanted to take over Batangas, I have no problem. I-take down niya na tong mga Recto na to sa Batangas. It's about fucking time. Panag na lang siya tungkol dito. May kinakalat din siya sa social media. Kung baliw man ako, at least hindi ako magnanakaw. Tila affected si Recto sa mga post ko tungkol sa kanya at si Congressman Edwin Garjola. At mabuti kung magpaliwanag na lang siya tungkol dito. May kinakalat din siya sa social media na ako daw ay may utang sa DOE na 24 billion pesos. Ito po ay walang basihan at inimbento lamang upang tangkang pahinain ang mga binabunyag ko tungkol sa korupsyon sa ating gobyerno. At mas marami pa ang aking sasabihin sa ibang pagkakataon. Nagsimula lang itong mga atake sa akin nang sinimulan kong imbestigahan ang DPWH sa Batangas at ang mga kumpanyang konektado kay Congressman Edwin Garjola at naging Executive Secretary si Ralph Recto. Marami rin ang nagsabi na ang pagbunyag ko nito ay hindi aking kapaki-pakinabang. Ngunit hindi ito para sa sarili ko, ito ay bahagi ng aking tungkulin bilang mambabatas at kinatawan ng unang distrito ng Batangas. At hindi ako matitinag, kaya po ako ay nananawagan na imbestigahan ang koneksyon ni Garjola kay Recto, lalo na ngayong Executive Secretary na siya, at suriin ni Pangulong Marcos kung natutulungan ni Recto si Garjola mula sa loob ng Malacanang. Dahil limitado ang oras ngayon, ilahad ko ang iba ko pang nalalaman tungkol sa mga koneksyon ni Garjola at Recto sa iba pang mga araw. Sisimulan ko lang ngayon sa isang punto. Ayon sa aking tansya at pananiliksik, mahigit 1 billion pesos ang ginastos ni Congressman Edwin Garjola para kay Vilma Santos Recto at Lucky Manzano sa iba pa nilang mga kandidato at sa sarili niya bilang first nominee ng CWS party list sa 2025 elections. Sa aking distrito, ang tansya ko ay 150 million. At ayon sa ibang mga politiko, gumastos sila ng 200 o 300 million sa kanilang distrito. Kaya sa 6 na distrito ng Batangas, sinasabi ng iba na aabot ng 2 billion ang ginastos ni Recto at Garjola. Lalo't mas malaki pa ang ginastos sa LIPA. Pero hindi ko po bubuksan ang mga kinatawan ng LIPA sa aking pahayag na ito. Pero sabihin na lang natin na 1 billion pesos ang ginastos ni Recto at Garjola sa 2025 elections. Noong April 16, 2025 naman, inimbita ako ni Congressman Garjola na mag-dinner sa kanyang bahay sa Punta Fuego na Subo sa aking distrito kasama si Secretary Recto na makikita sa mga picture na ibinahagi ko sa Facebook para hingin aking tulong para kay Vilma at Lucky. Pagkatapos, umikot ako kasama si Kong Garjola at mga tauhan ng mga Recto sa iba't ibang bayan ng aking distrito upang i-endorse ko ang V-Lucky sa mga leaders ko. Pagkatapos,
ng mga meeting, nakatanggap ako ng reports na may ibinigay umano na cash para ikampanya si Vilma at Lucky na galing raw kay Congressman Garjola. Tila si Congressman Garjola ang gumagastos para sa kampanya ni V. Lucky. Batay sa aking mga nakita sa aking distrito at sa mga pagpupulong at materyales kung saan ang nakalagay ay Vilma Santos Recto, Lucky Manzano at CWS party list. Ang ibang mga politiko sa Batangas ay pwede ding tumestigo na si Garjola ang gumagastos para sa mga recto. Kahit pagkatapos ng eleksyon, binahagi ko din sa Facebook ang picture ng meeting ni Vilma at Secretary Ralph sa mga mayors ng Batangas sa Tagaytay Highlands noong August 15 na ayon sa mga dumalo ay hosted by Congressman Garjola. Kung mali ang aking impormasyon, narito naman ang ibang mga kinatawan ng Batangas at pwede nilang sagutin ngayong araw na ito ang aking mga pahayag o pwedeng magpatawag ang Kongreso ng pagdinig. At kung totoo na 1 billion pesos o mahigit pa ang ginastos ni Congressman Garjola para sa mga rekto sa nakaraang kampanya, ang susunod na tanong ay, bakit si Garjola gumastos ng mahigit 1 billion piso para sa mga rekto? Ito ba ay pagkakaibigan lang o may ginagawa ba si Ralph Recto as Cabinet Secretary of the Republic of the Philippines para makapaggastos ng ganito si Garjola? Sa aming dinner noong April 16, inalok ako ni Congressman Garjola na mag-partner sa kanya at kay Secretary Recto sa pagnenegosyo sa DPWH sa aking distrito. Sa sistema raw na ginagawa nila noon pa sa Lipa at sa ibang mga bayan. Tukuyin ang mga lugar para sa mga road opening ng DPWH. Sabihan ko daw sila pag meron akong mga nakita para makasama sila sa bilihan ng lupa. Kayang tumulong daw sa pagpondo ng mga proyekto ng DPWH si Secretary Recto dahil siya ay nasa kabinete. At si Cong Garjola din ay malakas daw sa DPWH at maaaring siya na ang bahala sa kontraktor. Sa ibang pagkakataon, pinagmamalaki din sa akin mismo ni Secretary Recto na bago niya pinopondohan sa DPWH ang mga bypass roads sa Lipa, kinokondisyon pa niya sa mga may-ari ng lupang dadaanan na magbigay sa kanya ng parte ng lupa sa mababang presyo. At iba't ibang mga tao ay nagkwento din sa akin na gawain ni Recto ito. Kung lehitimo man ito, mabuti at maging transparent si Secretary Recto sa kanyang yaman. At kung ang ginagastos ni Cong Garjola para sa kampanya nila ay may kaugnayan sa pagiging contractor ni Garjola sa Batangas. At sa halip na tumigil ang mga ito matapos pumutok ang flood control investigations, mayroon bagong regional director, ang DPWH 4A na si Carolina Pastrana na dating Batangas 3rd District Engineer, ang distrito ni Congressman Garjola sa mataas na Kahoy, Batangas, na sinabi ay pinili ni Recto dahil siya ngayon ay Executive Secretary na may hawak ng appointments sa Malacanang. Siguro naman hindi ito alam ni Pangulong Marcos, kaya inilalahad ko din ito ngayon sa Kongreso para makita ng lahat ang koneksyon ni Recto at ni Garjola at ang epekto nito para sa buong bansa. Tatalakayin ko pa sa ibang pagkakataon ang mga anomalya sa DPWH sa Batangas. Nalulungkot ako para kay Secretary Recto at Governor Vilma Santos dahil matagal na silang nasa politika na may mga pangalang inaalagaan. At ngayon pa lalabas ang mga isyong ito. Pero mas nalulungkot ako para sa Batangas at sa ating bayan dahil sa mga ginagawa ng mga pinakamataas na opisyal gamit ang pera ng bayan. Lalo kung hindi man lang tutugunan ang mga aligasyong ito at kung hindi inaaprubahan ang pagbaba ng VAT at mga buwis sa langis o ibinibigay ang ayuda para sa lahat na nabanggit ko na sa mga nakaraang pagkakataon. Kung hindi totoo ang mga sinasabi ko ngayon, hindi dapat tahimik si Secretary Recto at Governor Vilma tungkol sa umano'y korupsyon sa DPWH sa Batangas at ang mga aligasyon kay Cong Garjola na tinawagan ng ICI na binuo ng gobyernong ito bilang isa sa mga pinakamalaking kontraktor ng DPWH sa Kongreso. Mabuti kung ipaliwanag nila kung totoo bang malaki ang ginastos ni Garjola para sa kanilang kampanya at ano ang kapalit at kung si Garjola ay kaibigan lang ba o funder din. At kung hindi sasagutin ni Secretary Recto ang mga aligasyong ito, hinahamon ko si Yusek Claire Castro sa susunod niyang press briefing na sagutin kung tama ba na may ganitong aligasyon kay Executive Secretary Recto, bakit hindi pa sinasalang si Secretary Recto sa Commission on Appointments at kung ayaw din ba nilang buksan ang mga detalye ng 2 kasong plunder ni ES Recto sa Ombudsman. Mabuti ding magpaliwanag si Yusek Castro kung bakit ba talaga natanggal sa pwesto si Executive Secretary Lucas Bersonin nang walang paliwanag at ipinalit isang respetadong dating Chief Justice ng Supreme Court sa isang taong ngayong may 2 kasong plunder sa Ombudsman. Panghuli, hindi lingid sa atin na binomba ang kotse ni dating Batangas Governor Arman Sanchez. Mapanganib ang politika sa Batangas kapag malaking tao ang inyong binabangga. Kaya kung ito man ang aking huling pagkakataon, nais kong dagdagan, hindi lang DPWH ang posibleng pagkukunan ng pondo ni Recto at Garjola. Dahil ayon sa mga politiko sa iba't ibang mga bayan ng Batangas, ang nasa likod ng STL operator ng Batangas, Refresh Gaming, ay si Recto at Garjola, na ang isang humaharap para sa kanila ay si San Juan Vice Mayor Anthony Marasigan, kahit na iba ang mga tao sa GIS ng kumpanya. Habang nasa kabinete ng Republika ng Pilipinas si Secretary Recto, mayroon bookies o second table ang Refresh sa kanyang sariling lalawigan. Kaya nananawagan din ako sa Kongreso na imbestigahan ang operations ng Refresh Gaming Corporation sa Batangas. Ang mga politiko sa Batangas ay maaaring tumestigo na dahil si Governor Vilma Santos ay nasa Kapitolyo, si Executive Secretary Ralph Recto sa Malacanang at suportado sila ni Congressman Garjola, kompleto ang makinarya para gawing negosyo. Ayan, tapos na, naputol na. Sa page to ni I think patapos na rin yung niya dyan eh. Yan na yung full speech ni Leviste. Oo nga no, yung si
Ralph Recto bilang executive secretary, hindi pa siya nako-confirm, ano? Hindi pa siya nako-confirm kasi nga, if what Leandro Leviste is saying, matatanong yung plunder cases ni Ralph Recto as executive secretary na hindi na kailangan ng confirmation. Ba't hindi pa siya nasasalang? That's weird. Sa CA, hindi pa siya. Oo, sa commission on appointment, no? Busy kasi, sobrang busy kasi ng tao, yung daming impeachment and things like that. Pero yung ganito na kung kunwari normal operation tayo, normal yung mga nangyayari, yung fact na hindi pa nako-confirm si Ralph Recto sa commission on appointment, very questionable na yan. Kasi ano lang siya pag wala siyang confirmation, certain period of time lang siya pwede Wala silang kino-confirm ngayon, almost lahat acting secretaries. Yun nga, and that's a huge thing, Larsis. 'Di ba? Kung normal situation tayo, malaking issue yan Puro acting, kaya drama-drama. Drama-drama ng government, kainis. Ayan. Auntie Claire, bakit parang kasalanan ko, Char? Ayun. Churi ko dyan kay Leandro, mag-no for impeachment si Ligarda if ever aabot sa Senate ang impeachment. Well, dapat. Kasi sa totoo lang, ako kay Loren, umamin yung anak ni Loren na, umamin na to si Leviste na, DDS ako. Nagganon-ganon na yung anak ni Loren Pagkatapos si Loren boboto ng against kay Inday Sara. Si Loren ang sisira sa future ng anak niya kapag umarte-arte si Loren sa Senate. Sa totoo lang.